Isang araw, nadatnan ni Rodel ang kanyang anak na si Julio. Narinig niya ito sa kwarto na nagwawala. Narito ang tagpo. Ako na yata ang pinakamalas na tao sa mundo. Bakit ganun? Pinanganak yata akong malas sa mundong ito. Kinatok ni Rodel ang kwarto ni Julio. Anak! Julio, anak! Julio! Ano bang ginagawa mo dyan? Buksan mo nga itong pinto, mag-usap tayo, anak! Pinagbuksan ni Julio si Rodel, ang kanyang ama. Itay! Oh, anak. Ano ba nangyayari sa'yo? Oh, at saka bakit basag-basag yung mga gamit dito? O pati bintana, binasag mo. Ano ba nangyayari sa'yo, anak? Magsalita ka nga. Itay! Ipinanganak po ba akong malas? Bakit ganun, Itay? Ano ba nangyari? Ikwento mo. Makikinig ako. Itay! Yung aking mga kabarkada! Kinakantsawan ako, Itay! Sinasabihan nila ako na kailan ba ako magkakatrabaho? Lahat sila may mga trabaho na. Ako na lang ang wala, Itay! Anak, yan lang ba ang pinoproblema mo? Alam mo, Julio, maraming mga walang trabaho ngayon. Hindi lang ikaw. Ang tao, hanggat nabubuhay, dapat hindi nawawala ng pag-asa. Itay! Nahihirapan ako ng sitwasyon na ito, Itay. Kahit yung sarili kong nililigawan ay nilalait-lait ako. Sinasabi niya na wala akong maihita sa kanya. Wala akong pag-asang makukuha sa kanya. Kasi nga, wala akong trabaho. Papaano na lang daw kung magiging mag-asawa kami? Hindi ko naman daw mapapakain ang pagmamahal. At palagi niyang sinasabi sa akin na ang tao ay hindi nabubuhay sa pagmamahal lang. Anak, alam mo, dapat ipakita mo sa kanya na ikaw ay handa mo namang gawin ang lahat. Kailangan ipakita mo sa kanya na ikaw ay nagpupursige. Alam mo, nung nililigawan ko ang iyong ina, ganyan din noon. Wala akong trabaho. Pero, inunawa niya ako. Nakikita niya naman sa akin ang pagpupursige. Kaya naman,
nagpatuloy pa rin ang aming pagmamahalan. At heto nga, naging kami. Alam mo, Julio, lahat ng ginagawa mo sa iyong buhay, kailangan idalangin mo rin sa may kapal. Lumapit ka sa kanya. Alam mo, lahat ng problema ay may solusyon. Yun nga lang, hindi natin nahahanap agad. Palasaan pa't magkakatrabaho ka rin. Siguro, hindi nga lang talaga ngayon. Subukan na mag-apply. Mag-apply ka sa iba. At alam ko marami ka rin namang mga kaibigan na handang tumulong sa iyo. Bakit di mo subukang lumapit sa kanila? Malay mo, matulungan ka nila, di ba? Julio, anak, lalaki ka. Huwag kang maging duwag. Iparamdam mo sa lahat ng mga taong lumalait sa'yo at umaalipusta sa'yo na ginagawa mo ang lahat upang ikay magkaroon ng trabaho. Sabi ko nga sa'yo, ang tao hanggat buhay ay may pag-asa. Pakatandaan mo yan, anak. Itay! Siguro nga, natatalo na ako ng kaduwagan. Siguro nga sadya, nawawalan na ako ng pag-asa. Salamat, Itay. Salamat sa inyong mga payo sa akin. Siguro nga, dapat kong tibayan ang aking loob sa mga hamon ng buhay. Dapat ako magpatuloy at huwag sumuko. Mula ngayon, Itay, hindi na ako magiging duwag. At siguro, sinusubukan lang ako ng tadhana hanggang saan ang aking makakaya. Salamat, Itay. Salamat sa pagpapalakas ng loob. Salamat. Lagi kayong nandyan para sa akin. Maraming salamat, Itay. Maraming salamat. Ayos lang yun, anak. Lahat ng tao nagdadaan sa ganyang problema. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyan. Pakatandaan mo sana yan. Hayaan mo. Tutulungan din kita na makahanap ng trabaho. Magtatanong-tanong din ako sa mga kaibigan ko kung meron silang may tutulong sa paghahanap mo ng trabaho. Salamat, Itay. Maraming salamat.